Hello mga manay! Welcome sa ating kusina. And for today's video, magluluto naman po ako ng chicken mechado dahil matagal-tagal na rin yung last video ko neto na recipe. 3 years na yata yung nakalipas. So, i-remake natin ngayon dahil namimiss na rin ng mga bata. So, chicken mechado yung ating lulutuin. Madali lang naman to. Pang-ulam lang din naman namin dito sa bahay. Kaya naman, nandito na yung mga kailangan kong sangkap. So, start na tayo. Bali dito nga po pala, gagamit tayo ng part ng manok, yung hita. Hita at paa. Mahilig po talaga ako sa may part ng buntot, ayan. O yung puwet. So, ito kasi yung malambot na parte. Ito yung gusto ko, mas juicy kasi. So, ito, mahigit 1 kilo to ang aking lulutuin. Titimplahan ko lamang po ito ng paminta. Then, meron ako ditong kalamansi. Natin isama yung buto. 4 na pirasong kalamansi po yan na piniga. Tapos maglalagay ako ng soy sauce, konti lang. Or pwede rin kayo maglagay ng liquid seasoning, konti lang din. Tapos konting patis, konting-konti lang po. Kailangan tatansyahin yung maigi. Mga 1 teaspoon lang yung nalagay ko kasi maalat na yung soy sauce. Marinate ko lamang po. Minsan naglalagay ako dito ng oyster sauce, mga pampalasa. Depende naman po yan sa gusto ninyo. Mamassage lang natin para kumapit yung timpla. At maganda po na binababad siya. Pag mga ganitong karne na manok, huwag niya ibabad na matagal kasi mabilis naman po itong maluto. So, babad ko lang to ng mga 10 minutes. Then, ipapry ko siya or isisir ko siya dun sa ating pan. After 10 minutes, magpa-fry naman muna po ako ng gulay. Yung patatas natin, yung carrots. So, papainitin ko tong ating pan. At habang nagpapainit po ako ng pan, pakita ko lang sa inyo, ito yung aking nilagay sa freezer, yung matagal ko nang nilagay sa ziplock na kamatis. So, tandaan nyo yung mura yung kamatis. Ganito yung ginawa ko, yung pinakulon, tapos nilagay ko dito sa ziplock. So, gagamitin ko na to para at least nakatipid ako. Pero gagamit lang ako ng konting-konting tomato paste. So, ito ko muna to dito sa tasa or sa mangkok. Maglalagay na ako ng oil. So, ginagawa natin yung pagprito ng gulay para po makatulong na hindi kagad mapanis yung ating nilulutong ulam. Lalo na ngayon sobrang init mga manay, alam niyo yan. So, mabilis mapanis po talaga yung mga ulam lalo na kapag may kamatis. Unahin kong ilagay yung carrots. Para hindi sayang sa space, lagay ko na rin itong patatas. Para hindi rin sayang sa gas. Dalawa na yung naluluto natin. Yung habang nagluluto ka nito, para kang nagsusumba, papawisan ka. Sobrang init. Kaya ang the best way natin, kailangan uminom ng tubig. Grabe ang lala ng init ngayon. Parang ang sarap magbabad sa tubig. So, eto na po. Makalipas lang yung ilang minuto. Pwede na natin tong hanguin. Then, itabi muna natin. Tapos, dito sa pinaglutuan natin, dito na rin tayo magpa-fry nung chicken natin. So, yung ginagawa kong way na yon, may nagtanong bakit kailangan pang i-fry, kung papakuluan din naman. Pwede rin naman kung tinatamad kayo, irekta nyo na, nasa inyo naman yon. Ito yung way na ginagawa ko kasi. At nakasanayan na rin namin. So, babawasan ko lang to ng konting oil. Then, maglalagay na ako ng sakto lang na manok. Huwag natin siksikin para hindi siya masyadong totaling yung magtubig. Kasi kailangan natin magkameron lang siya ng konting pagka golden brown o yung pagkasunog. Kasi nakakapagbigay din po yun ng kakaibang timpla or lasa din sa ating mechado. Pero again, ito ay optional. Optional po ito. Pwede na natin itong baligtarin. Ganyan lang po. Hindi naman totally kailangan siyang talagang masunog ng sobra-sobra. Then yung paglalagay din po kasi ng kalamansi, nakakatulong yan para
malas ng konti yung lansa. Dahil alam naman natin kapag chicken, di ba? Malansa yung chicken. So, naglalagay tayo ng kalamansi para mas malasa. Malinamnam din po. So, ayan ulit natin yan ng mga at least mga 2 minutes. Pwede na natin tong hanguin. Para makapaglagay na tayo ng natira pa. Gusto ko talaga dito yung may parting puwet. So, again, iba hindi ko makainan, pero ako yun po yung gusto kong parte talaga sa manok. Kahit sa mga lechon-lechon. Lagay na natin yan. Tapos, ganoon din yung gagawin natin procedure. Kailangan natin magkamay ng spot yan ng pagka golden brown. So, ayan, nabaliktad ko na rin po kanina. Pwede ko na itong kunin. Dahil yung oil niya, napansin niya dumami, no? Babawasan natin yan kasi mahirap naman kapag sobrang mamantika. Magbabawas tayo. So, bali dito, pagsasabayin ko nang ilagay yung bawang, sibuyas. Isa-gisahin lang natin hanggang sa lumabas yung aroma ng ating panggisa, sibuyas at bawang na yan. Nasa inyo kung gusto niyo pang dagdagan yan, damihan niyo pa. Kasi masarap po talaga kapag maraming sibuyas. Then, huwag nyo hihintayin na masunog yung bawang, ha. Kapag naamoy nyo na, pag ganyan na, ilalagay na natin yung ating kamatis. Kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng fresh na kamatis, ha. Kami magtanong kayo, Manay, paano yan? Wala kaming ganyan sa ginawa mo. O pwede kayong gumamit ng tomato sauce. Pwede po mismo yun. So, ang gagawin ko, tatakpan ko kasi nandigas siya dahil galing siya sa freezer. Takpan ko lang po yan para mas lumambot pa ng maigi yung ating na-frozen na kamatis. Balikan natin maya-maya. Check na natin. Tapos dudurog-durugin ko lang. Ito pong pinak ko na to, mga nasa ano to, nasa 10 pirasong kamatis to. So, pwede kayong bumili ng kamatis na fresh, tapos iwain nyo lamang po. Yun yung gawin ninyong ganito. Kasi ito po, ginawa ko siya nung mura yung kamatis, nilaga ko siya, tapos nilagay ko sa ziplock para at least kapag kailangan ko, meron akong gagamitin. Katulad nito. Then, maglalagay lang po ako ng konting tomato paste. 1 tablespoon lang. Naglalagay ako para maganda yung kulay, hindi naman siya maputla. Para makulay naman yung ating sarsa. Pakuluin ko lang po ng konti para matunaw pa yung mga buo-buo na yan kasi may mga matitigas pa na nagyelo eh. So, nagpalit na ako ng sandok natin. Ang ganda ng mga sandok ko, mga manay, no? Pinibenta ko po itong mga ginagamit kong silicone na kitchen utensil. Pagkatapos natin magisa, ilalagay natin dito yung binabad or pinagbabara ng ating chicken. Huwag nyo itapon yun. Then, yung ating manok na pinirito kanina. Mix lang po natin. Mabilis lang itong maluto. Kasi yung chicken po, hindi naman po yan matigas. Gaya ng pork and beef na talagang papakulan mo ng matagal. Pag ganitong mga ulam, mabilis lang po itong maluto. Maglalagay tayo ng tubig. Sabaw para talagang tuluyang maluto yan. Kasi kung hindi kayo maglalagay, mag-iiga yan. Konti lang. Kasi yung mga anak ko mahilig sa sarsa. Then, pampalasa din. Sugar. Kung gusto niyo maglagay ng mga liquid seasoning, mga pampalasa na nais niyo, pwede kayong maglagay. Kayo po yung masusunod. So, kung ayaw naman ninyo ng mga gano'n, may mga seasoning na yan, bubul na ako. Sugar yung inyong pamalit. Para po mas lumabas yung linamnam, yung timpla ng ating niluluto. Mas malasa, mas masarap. At ilalagay na natin sa ibabaw yung gulay. Lagay na kagad natin yan. So, huwag nyo nang haluin. Kasi yan po ay
luto na rin sa mga half cook na tong gulay natin. So, ganyan lang. Tatakpan natin para maluto ng tuluyan yung ating chicken. Then, saka lang tayo magdadagdag ng pampalasa kung tingin natin ay kulang pa. Check na ulit natin. Bango. Ang ganda talaga kapag purong kamatis po talaga yung gamit. Instead yung mga nakasachet. Pero, hindi naman lahat may available na fresh na kamatis. Kaya pwede kayong gumamit talaga ng mga nakasachet. Maglalagay na po ako ng bell pepper. Sa huli na ako maglalagay ng green peas. Kasi yung green peas kung gagamitin dito, yung ano na, tawag dito, yung nasa inka na. So, yun po ay luto na. Malulusag o madudurog kasi kapag nilagay ko pa. Malapit na itong maluto. Malambot na yung ano yung manok. Mga 2 minutes na lang. Titikman ko muna. Tikman natin. Sarap. Maglalagay lang ako ng konting patis. Patis yung ilalagay ko instead of asin. Pero nasa inyo kung gusto niya ng asin. Mga 1 tablespoon. Ganyan yung masarap po yung nagmamantika-mantika. Lambot na ng chicken. Dandahanin ko na lang yung halo. Kasi malambot na yung manok Sarap. Takpan ko mga 2 minutes tapos lagay ko na yung green peas. So, ayan. Nagugutom na yung mga kasama ko. Ang bango niya, ang bango-bango. Maglalagay na ako ng green peas. Lagay ko na isang lata. Ang dami. Hindi ko na hinati. Konti lang yung sarsa niya. Okay na to. Kasi yung mga bata lang naman. Sarap kasi yung nanunuot sa manok yung lasa. At eto na, luto na yung ating chicken mechado. So, pwede na tayong kumain. Ready na yung mga kasama ko. Gutom na. So, maglagay na tayo. Kain po tayo mga manay. Napakasarap nito. Dahil ito po, kahit kinabukasan, basta yung patatas ay iprito ninyo. Then, yung inyong kamatis na gagamitin, igasin nyo maigi para po hindi kagad siya mapanis. Ang bango. Ayan Lagyan natin ng mga gulay-gulay. At ito na nga po ang ating chicken mechado. Luto na at pwedeng-pwede na po kaming kumain. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang bango. Sana po masubukan nyo to dahil I'm sure na magugustuhan ng inyong pamilya. Marami na po ang nakapag-try nito at talaga namang nasarapan sila. Kaya naman kung hindi mo pa nasusubukan, subukan man ng lutuin sa iyong pamilya at sure na siguradong ipapaluto nila ulit sa iyo to. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!